purihin ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Father God, salamat Panginoon sa pagbibigay mo ng magandang panahon sa araw nito, Panginoon. Salamat ko dahil tinutugon mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Salamat, Father God, sa kalakasan na pinagdalo mo sa bawat isa sa aming Panginoon at sa pag-iingat sa buong isang linggo, Ama. Lord, sa panahon ito, Panginoon, maraming po, Father God, bigyan mo ng katalino ng iyong mga anak, Panginoon, na maunawaan nila ang ibabahagi, Panginoon, para sa aming Sunday School, Panginoon, sa pamagitan ni Kuya Mar, Panginoon. Lord, dalangin ko, Father God, patuloy yung pagpalain si Kuya Mar, Panginoon. Bigyan mo siya ng katalinuhan, mahabang buhay, lakas ng kalawat, magandang kaisipan, pagpapala sa buong pamilya niya, Ama. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagpapagamit sa inyo, Ama. Dalangin ko, Father God, patuloy mo pa siya, Panginoon. Bibigyan, Panginoon, ng wisdom, Ama. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo yung mga salita sa mga ganito, Panginoon. Ito po yung aming maunawaan ay maipamuhay po ng bawat siya sa aming Panginoon. Lord, ang lahat ng ito po na yung sasalamatan, Panginoon, sa matamis na pangalan ng inyong anak, Panginoon sa Kristo. Amen. Okay, natawagan ko sa Kuya Mar. Amen. Salamat po, Pastor, at magandang umaga po mga kapatid. Ayun po ay ating i-celebrate, although alam po natin na ang issue tungkol sa kapanganakan ng Panginoon ay pinagdidibatihan. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay naniniwala tayo at alam natin na ang Panginoon ay ipinanganak sa mundong ito na siyang ipinangako na magiging tagapagligtas natin. Amen? So hindi po dito issue yung tinatawag na anong buwan, anong pitsa, anong araw, anong taon. Ang issue po dito, ang Panginoon ay ipinanganak at namuhay sa mundo na ito bilang ating tagapagligtas. Amen? Hallelujah! So, gusto ko pong balikan at lagi ko pong gustong binabalikan yung kasaysayan ng Israel sapagkat ito po yung nag-uugnay sa atin. Ano po? Bilang mga spiritual Jews, mga Hudyo, spiritually, hindi po natin dapat kaligtaan na yung Israel na tagapagdala ng pangalan ng Panginoon at ng programa niya ay nakakabit na po tayo doon, nakadugtong na po tayo doon dahil sa ating Panginoong Hesus na siyang ating pong sinicelebrate. Ano po, sa buwang ito. Now, gusto ko pong balikan yung nung nakaraan kasi natalakay ko yung kanilang mga pinagdadaan ng mga hamon, mga challenges po doon along the way papunta sa Promised Land. Ano po? So gusto ko pong idugtong dito yung kasaysayan ng Israel habang nandoon po sila sa process of purification before they enter into the Promised Land. So before that, manalangin muna tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat patuloy mo kami pinaalalahanan na kami dakilang Diyos ay bahagi, Panginoon, ng iyong pong mga anak na kabilang sa programa mo, Panginoon, na iniaangkop mo dakilang Diyos sa iyong plano, lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong kaharian. Hayaan mo dakilang Diyos ng aming mga puso ay maging bukas at ang aming mga pangdinig na espiritual ay patuloy na maging bukas, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong plano para sa amin. At higit sa lahat, O Diyos, ang iyong pong paghahanda para sa amin at sa iyong pagbabalik, Panginoon. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Samahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Noong ako mga Israelita, mga kapatid, ay nandoon sa area na kung saan ang parang pinaka-sitwasyon nila ay ano yan tawag nito yung nomad. Pag sinabing nomad, nomadic, mga taong hindi permanente yung kanilang tirahan. Alam natin, doon sa kasaysayan, makatapos silang tumawid sa dagat, ang kanilang naging sitwasyon, ang kanilang naging buhay, ay parang napakahirap. Sapagkat unang-una, wala silang permanenteng tirahan, wala silang siguradong pagkain, wala silang siguradong inumin, at lahat wala. Ang tanging dala lamang nila ay ang pagtitiwala sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Moises, na kung anong sabihin ni Moises, yun ang mangyayari. So alam natin doon sa istorya na yung mana ay ibinaba ng Diyos para yun ang mag-sustain sa kanila sa loob ng 40 years. At yung tubig, bagamat imposible, ay nagkakaroon sila ng tubig galing sa bato. Na kung tutuusin, pag sinabing pag walang kakahuyan, walang tubig dyan, saan magagaling yung tubig? Ang alam ng marami, galing sa puno yung tubig. Yes, nakakatulong.
pero ang tubig ay galing sa Diyos. That's why yung bato na tinusok, nagre-represent sa Panginoon, siya ang nagsusupply ng tubig. At yung tinapay na galing sa langit, yung mana, yun din yung nagre-represent sa Panginoon. Diba, pag nagko-communion tayo, bakit yung, ito ang aking katawan. Kainin ninyo ito. Yung parang may significance ito doon sa mana na binigay ng Diyos sa mga Israelita. Now, ang problema dito mga kapatid is, habang nandoon sila sa lugar, sa disyerto, matapos nilang makatawid, ang kanilang kakaharapin, hindi lamang yung problema sa pagkain, sa tubig, sa pananamit at sa tirahan. Ang mabigat na problema dito ay yung mga kalaban. Kalaban in the sense na ipinag-utos ng Diyos na puksain ang lahat ng mga tao madadala nila doon sa lugar na ipinangako ng Diyos, sa lugar ng Kanaan. That's why kung mapapansin natin mga kapatid, hanggang sa ngayon, ang mga taong nakatira diyan ay galit na galit sa mga Israelita. Hanggang ngayon, nagiging cause nga ng gera because of that historical background. Na sila yung mga nauna doon, pagkagaling nila ng Ehipto, sila yung pinagpapapatay yung kanilang mga ninuno. At yung mga remnants, ito na ngayon yung nagiging tinig sa mga Israelita. Ang sabi ng Panginoon, pagpasok ninyo sa lugar na yan, wala kayong ititira. Puksain ninyo lahat simula sa bata, sa matanda hanggang sa bata, maging ang mga hayop. Pero ang nangyari, naging mabait yung Israelita, hindi nila nagawa yung ipinag-uutos ng Panginoon. Kaya lang yung warning ni Lord doon sa Book of Numbers, pag hindi nyo ito ginawa, yan ang magiging tinig ninyo forever. At nangyari po mga kapatid, hanggang ngayon tinig sa Israel, ang mga tao na kinabibilangan ng kanilang kamag-anak din naman, ang Moabita, Amonita, Amalekita. Sino ba itong mga grupo na ito? Ang mga Moabita, kung matatanda natin, sila yung mga lahi ni Lot. From the word Moab, anak ng kanyang panganay ni Lot. At ito namang Amon ay anak doon sa kanyang pangalawang anak. Si Moabita at si Amonita, mga kalaban ng Israel. Although sila yung mga kamag-anak, galing sila kay Abraham. Ito namang Amalekita, kung matatandaan natin, ito yung lahi ni Esau, yung kambal ni Jacob. Therefore, kamag-anak nila. At ito namang Midianita, ay lahi din ni Abraham, galing kay Keturah. Nung namatay si Sarah, nagpangasawa ulit si Abraham ng pangalan ni si Keturah, at itong Midianita na ito ang galing naman doon. Hindi na they are all lahi ni Abraham. Pero ang sabi ng Panginoon, pagpasok ninyo diyan sa lupang pangako, maliban kasi doon sa mga Amorites, iba nga yung mga Amorita, yung mga lahi ni Canaan yan, mga Gergesite, at yung mga Rapites, mga Rapa. Oo, kasama doon. Pero hindi ikaw yun. Oo. Mga Rapites, kasama doon sa pamilya ni Canaan. Na ang sabi ng Panginoon, puksain niyo sila lahat sapagkat pag hindi niyo ito ginawa, sila ang magiging tinig ninyo forever. Kaya nga, sabi ko nga kanina, hanggang ngayon yung giyera na yan, ang pinag-uugatan mo niyan ay hindi yung mga economic problem ngayon. Historical po yung pinag-uugatan ng problema niya. Now, bakit inuugnay dito ang mga problema ito? Isa pang problema dyan, mga kapatid, ang problema na kanilang kinakaharap doon sa, di ba natatanda ninyo yung si Balak, ipinatawag itong si Propeta Balaam. Itong si Balak, sa mga Balak ito, anak yan siya ng Midian, anak siya ng Midianita, lahi ni Abraham. Kaya lang, ang gusto sana ni Balak, sumpain yung Israel, kasi nung nandun sila sa desert, ang sabi nito ni Haring Balak, masyadong malakas itong mga galing sa Ehipto na ito. Imagine, 440 years sa Ehipto. So paglabas nila ganyan, sabi napakarami, milyon sila eh. Ang sabi nito ni Haring Balak, tinatawag si Balaam, sumpain mo ito para sila ay hindi magtagumpay laban sa akin. Ang problema, ang sabi ng Panginoon kay Balaam, kung ano lang ang sabihin ko, yun lang ang sasabihin mo. So, imbis na sumpain, pinagpala yung mga Israelita. At ang maganda dito mga kapatid, sa kabila ng ganong sitwasyon
na yung Israel ay dapat isinusumpa o kinecurse, walang binanggit si Balaam, kundi blessing. Hindi lang isang beses. Nagsakripisyo na itong hari na ito, na si Balak, ng mga turo. Kasi yung bulls, di ba, mga turo yan? 7 turo, sa 3 pagkakataon na gumawa ng altar para i-offer, para lang sumpain ng Israel. Pero nakita natin dito mga kapatid, iba ang ipinasasabi ng Diyos sa propeta. Imbis na naging problema, supposedly problema yon, naging blessing para sa Israel. Ito po ang naging problema. Yung naging access ng Diablo sa Israel, hindi yung curse, kundi yung pakikipag-ugnayan ng mga kalalakihan. Siyempre, mga bakito yun eh. Pagtawid nila, di ba, 40 years sila doon sa disyerto, pakatawid nila, yung karamihan doon, mga pinata. Nung makakita sila ng mga Midianita na mga ganda, aba, nanligaw. Ay kabawal-bawalan ng Panginoon. Huwag kayong makikipag-ugnayan sa mga babae niya. Aroy, katula mga sultiros. Ang pangligaw ito sa mga daragang Midianita, mamanda to ang naging access ang Diablo para sila ay magkaroon ng matinding salot. Umabot ng mga 4 o 24,000 ang namatay dahil doon. Kung hindi pa pinatay ni Pinihas na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, yung lalaki, yung binata na yung nagdala ng Midianita sa kanyang tent, na tinusok ng kanyang sibat, tapos yung dalawa, hindi pa magtigil yung salot. Now, anong gustong ipaalala ng Panginoon sa atin dito? This is your warning, mga kapatid. Tandaan natin, tayong mga spiritual Jew, ay hindi na po tayo po pwedeng tablan ng kulam. Sino pinaniniwala sa kulam? Hindi na tayo tatablan. Hindi tayo po pwedeng ma-demon possess. Sapagkat yung Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin na. So wala na po pwedeng gumawa ng makasasama sa atin kung ang pag-uusapan ay yung mga sinasabing mga Espiritong ligaw. Wala na silang magagawa sa atin. Pero, kung magkakaroon tayo ng mga tulad ng ginawa ng Israelita sa mga Midianita na nakipag-ugnayan sila, yun yung magiging access. That's why mga kapatid, kung nagkakaroon tayo halimbawa ng mga tinatawag na demon-possessed deliverance, hindi ka po pwedeng humarap sa demonyo na marumi, na may kasalanan tayong tinatago. I-expose tayo. Ipapahiya tayo ng Diablo. Kaya kung haharap ka, tapos hindi ka malinis, hindi ka nagkaroon ng cleansing before i-confront ang Espiritu. Tulad nung nangyari doon sa mga kinumpronta ng mga sa panahon ni Apostol Pablo. Sinaktan sila, di ba? Nung mga anak ni Esquiva. Sinaktan sila sapagkat hindi man nila alam yung kanilang ginagawa. Sino kayo? Kilala namin si Pablo, pero sino kayo? So, importante kapag humarap kayo sa mga ganyan, side ano lang ito, na gusto kong ipakita na yung mga Israelites ay hindi po pwedeng i-curse. Ang mga born again ay hindi po pwedeng tabla ng anumang mga sumpa ng kaaway. Sapagkat tayo protektado na ng banal na dugo ng Panginoon. Mamaya meron tayong tinatawag na anointing of oil. Ano ba yung significance nito? Ano ba yung kahalagahan nito? Dapat natin itong maunawaan mga kapatid. Yung anointing of oil ay bahagi po ng proteksyon ng mga anak ng Diyos. Ito rin ay pwedeng gamitin at sapagkat sinabi sa Diabo na sino mang may sakit, ay patawag ang matatanda ng iglesia at pahira ng langis yung mga may sakit at sila'y gagaling. So dito po sa ating anointing of oil, hindi po ito sa ating ritual lang. May spiritual implication po ito sapagkat yung Holy Spirit ay nagre-represent ng oil. Kapag tinataglay natin ang Holy Spirit, walang sino mang pwedeng gumalaw sa atin. Kahit nga, personal kong karanasan, aatakihin ako ng aso na napakalaki. By simply, in Jesus' name, akala mo yung aso pinalo eh. Iyak talaga siya, akala mo pinalo ng Diyos por Diyos eh. Ganun ka powerful. Kaya nga kapag tayo yung mga anak ng Diyos, mga spiritual na Hudyo na tayo, ang laki ng pagkakaiba natin sa mga hindi mananampalataya. Yung protection natin napakatibay. Hindi natin nakikita, but we are sure na talagang kung paano yung Israel ay pinoprotektahan, ay ganoon din naman po tayo.
Yung binabanggit ko mga problema na dapat sana nararanasan ng Israelita, instead na naging problema, naging blessing sa kanila. Ganyan po ang kalagayan natin. Kailangan yung problema makikita natin na hindi siya problema, kundi blessing pala ito, bandang huli. Sino yung naniniwala na ang porsyon na ito ay magkakaroon ng kasagutan within a few days? Hindi naman siguro tayo mga tawag nito, yung mga tulad ng mga karaniwan na pupunta sa mga politiko magsusulisit. Hindi eh. Pumupunta yung tao, ipinapadala ng Diyos yung tao. Dahil yun ang utos ng Diyos. Instead na problema yung ating nakikita natin na yung Diyos ang nagpapadala ng solusyon. At nakikita natin yung solusyon. Ngayon, tingnan natin mga kapatid sa New Testament. Sa Matthew 6, sa 25, masabi po dito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakainin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nag-aasik ni nagsisigapas, ni nagsisitipon man sa mga bangal, at sila'y pinakakain ng inyong amang nasa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano nagsisilakit, hindi nagpapagal, hindi nagsusulit man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagayak ng gaya sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at kinabukas ay ikinagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Kaya huwag kayong mga babalisa, hindi mga nagsasabi ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyong ikababalisa sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sugat ng sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Pansinin ninyo mga kapatid, yung problema kinakaharap ng Israel sa kanilang paglalakbay sa disyerto, pagkain, pananamit, tubig, problema. Ganun din ang problema pagdating ng Panginoong Hesus. Pero ang kagandahan dito ay makikita natin, kapag nagtiwala pala tayo sa Panginoon, siya pala yung magpo-provide para sa atin. Pansinin niyo, hindi ako nakasalamin. Nagulat na lang ako isang araw na dati hindi ako makabasa sa cellphone o kaya sa Bible pag wala akong salamin. Kung bakit nakapag-order na ako ng salamin na ang mahal, tapos biglang lumiwanag yung mata ko. Na ibig sabihin, binabalik ng Diyos yung aking maliwanag na patingin. Kita ko na nga yung asawa ko, maganda pala. Oo.
Dati kasi kailangan ko bang magsalamin. Nabanggit mo anong nakarang prayer natin eh. Mabuti na lang malabo yung mata ng misis ko. Hindi ko nakita yung pagmumukha ko. Pero ako baliktad, luminaw yung mata ko. Nakita ko, ang ganda pala ninyong mga tao. Mga anak pala kayo ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So ganun po mga kapatid, ano? Minsan, dahil sa ating mga pag-aalala, dahil sa ating pagiging balisa, gumagawa tayo ng mga desisyon o mga hakbang na magkaminsan ay hindi natin ikinukonsulta sa Diyos. Nag-pray tayo, pero ang problema, yung ating prayer, minsan pinagdududahan natin. Tulad ko, nag-pray ako, Lord, ibalik mo po yung aking malinaw na paningin para makapagbasa po ako ng walang salamin. Nakakabasa na ako ngayon. Kaya lang, dali-dali ako nag-order ng salamin, hindi ko pa nga nakukuha kasi wala akong bayad. Nag-iisip ako, kukunin ko pa ba o hindi na? Kasi maliwanag naman yung paningin ko. Hindi naman, pag ganyan, kaya-kaya ko ng basahin. Dati, nakaganyan pa ako, nakasalamin pa ako. Tiwala pala sa Diyos. Hindi pala natin dapat pagdudahan ng Diyos sa anumang kaparaanan, sa anumang aspeto. Kaya nga po pag binabalikan natin yung Israel, laging sinasabi, ano ka naman yan, Moises? Dadalhin mo kami dito para patayin sa gutom. Wala na kaming makain. Nagpadala ang Diyos. Di ba sila nung nagtanim ng saging sa disyerto? Di ba sila nagtanim ng kahit anong papaya doon? Pinapadalan sila ng Panginoon ng pagkain. Araw-araw in 40 years. Di sila naghahanap ng pangilaw nila kung gabi sapagkat yung ulap, yung kabila liwanag, yung kabila dilim. Pag mainit naman yung araw, sila lang yung pinapayungan ng ulap. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan ng tao, alam ng Diyos. Kaya hindi natin dapat pagdudahan ng Diyos sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon, sapagkat kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. For it is written, paborito natin yan sa Diyo, di ba? Roma 8:28. For everything works together for good for those who love God and being called according to His purpose. Talaga naman, kahit problema ay blessing pala. Sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng panahon para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Kung titingnan natin sa ating natural na pag-iisip, magkano lang naman ang offering ng simbahan ito. Pero si pastor, kung magkapag-desisyon, i-extend natin yung simbahan. Akala mo may patago. Pero yung kanyang Diyos pala ay mayaman. Kaya pala lakas ng loob niya kasi ang lakas ng tiwala niya sa Panginoon. Hallelujah. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, hindi po pwedeng pagdudahan pag nag-decide ang leader, kausap niya ang Diyos pala. Hindi natin wala po pwedeng question, grabe ka naman, pastor, hirap niyan, paano natin gagawin, sa ito kukuha niyan. Pero hindi yung Diyos pala niya, mayaman So isang bagay na dapat nating makita mga kapatid, na kapag ang Diyos ay nagprograma, ang kausap niya ay leader, bahala yung Diyos sa leader na kausap niya. Tayo sunod na lang. Kasi si Lord naman yung kausap niya Hindi man tayo yung bibiguin Hindi man yung politiko. Kaya nga nakatutuan na tingnan na kahit na pananamit. Pansin niyo yung damit ko, bago ito, japa ko lang. Pero hindi ko ito binili. Binigay ito na anak ko. Pero kailangan ko rin talagang bumili ng damit. Kaso nagbigay. Tinurbay ng Panginoon. Pero hindi kagapuhan. Hindi yan. At least medyo maburit ako. Hallelujah. Ang gusto natin ipakita dito mga kapatid sa pamamagitan ng turo ng kasaysayan ng buhay ng Israel ay hindi tayo magkalayo. Parehas lamang ang sitwasyon natin sa panahon ng Israel sa disyerto at sa panahon natin while on the process of purification. That's why we have to endure lahat ng mga sitwasyon. Mahirap man, masaya man, manatili tayo. Magpalakasan tayo sa isa't isa. At nang sa gayon, madatnan tayo ng Panginoon na nagkakaisa at malakas. At tuwang-tuwa ang Panginoon kung madadatnan tayong kabilang tayo doon sa mga 10 virgins na handang-handa na pumasok sa kanyang kaharian. Ang hirap na yung madatnan tayo, puro tayo tulog.
At least dito nakikita ko sa Bethel Forest Square Gospel Church, mga gising yung tao dito. Lalo na yung mga kabataan, natutuwa ako pag tinitingnan na sila yung aktibong sumasayaw, tumutugtog, kumakanta. Pati ba naman mga senior, pati mga kalalakihan, sasayaw daw sila sa anniversary. Sino kayo? Pero hindi ako pastor doon, talagang pero. Maski, hindi talaga ako magsunod sa leader pag masayawin talaga ako. Hindi talaga ako. Pakantahin mo na lang mag-isa ko, pero magsayaw. Pwede sa klasa, pag mga kwando-kwando lang, okay yan. Di na lang talaga si Stellere. Ang sayaw ko talaga pang akin lang, hindi talaga pamplaza. Basta di ako magsayaw. Oh. Brad dito, ay di na. Ikaw kung magsayaw, okay lang. Basta ako din. Ganun ka na rin. Hallelujah. Ang masaya lang mga kapatid, sa kabila ng mga sitwasyon natin, sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng sa tingin natin ay parang wala, meron pa. Mayaman pala ang Diyos natin, hindi natin dapat pagdudahan. Kung paano nagtiwala ang Israel sa panahon ng nasa disyerto na mayroong na-provide na pangangailangan nila, ganun din pala tayo. Huwag tayong magduda sa Panginoon. Sumunod tayo sa leader, basta natin kumasayaw. Basta ang importante, pag nagdesisyon ng leader, Diyos ang kausap, sumunod tayo. Hallelujah. Purihin ka na kayo ng Diyos umagang ito. Siya patuloy na magpapaalala sa amin, Panginoon, sa pagkatunay nga, Ama, na Ikaw ay Diyos na makapangyarihan at hindi ka kailanman dapat namin pagdudahan. Purihin ka na kayo ng Diyos at ang patuloy mong pagbibigay, Panginoon, ng wisdom sa iyong lingkod, ni Pastor, Panginoon, sa kanyang may bahay. Dakilang Diyos, patuloy mo nga po silang gamitin upang maigabay, maiglit ang iyong iglesia ang ipinagkatiwala sa kanya na kayo ng Diyos. Pagpalaan niyo yung mga anak, Panginoon, patuloy na palakasin at palaguin. Malat ng kami pang karapat-dapat sa iyong dakilang banal na trono. Salamat po, Ama, sa iyong pangmamura at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning and God bless.